sa mag-asawa o pag-aasawa, ah, ano ang aral patungkol sa paghihiwalay o pagpayag na mapahiwalay? Ang pag-aasawa ay banal at sagrado sa Diyos at walang dapat na tao na gagawa ng paraan na ikahihiwalay ng mag-asawa. Paano man sila naging mag-asawa sa ibang relihiyon o sila ay well-known o common law na sila ay mag-asawa at naikasal na sa kung paanong kapamaraanan. Civil na wedding sa judge, sa mayor o sa kumbaga sa pamahalaan nagkasal ka. So o sa anumang uri ng simbahan, kayo ay nakilala na mag-asawa na. So yan ay sagrado na sa Diyos. Ikaw man ay nagsuko o hindi, pero ayaw ng Diyos na masisira ang pamilya. Ayaw ng Diyos na mapuputol ang pag-aasawahan. Yan ay sagrado. Hindi sila ikinasal sa isang Kristiyanong simbahan, ay hindi sila itinuturing ng Diyos na kasal pa rin sila, o sila ay mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng bansa ng mga tao. Ngayon, kailan lamang pwedeng maputol iyon? Kapag namatay na, till death do us part, ganun yun. Sa Bible ganun din, na pag namatay na, doon ka nakakalaya. Okay, pwede kang mag-asawa, pwedeng hindi. Pero kung ikaw naman ay sa pag-aasawa na buhay naman yung asawa mo, pero siya ay na mawawalay sa iyo physically, ay halimbawa ay siya ay nag-ibang lugar, ay wala kang karapatan na mag-asawa, o mga ibang bansa siya, wala ka pa rin karapatan na mag-asawa dahil asawa mo pa rin yun, ikaw ay kasal. Ngayon, kung siya naman ay yung isang ang tawag, hindi naman mabisa, kung ano yung valid na reason kay Kristo na maghihiwalay, nakatanggap-tanggap. Kapag ang isang lalaki ay nakiapid na o ang isang babae ay nakiapid na, ibig sabihin pinutol niya na yung hindi man siya umaalis pa sa bahay o sa mag-asawa pa rin sila. Pero kapag ang isang babae o lalaki ay gumawa ng karumal-dumal sa Diyos na pakikiapid at labag na kasalanan, diyan ay napuputol na yung relasyon. At ang pumutol hindi yung iniwanan, kundi yung gumawa ng kasalanan. Kasi hoda nananakit ang lalaki, o kasi hoda hindi masipag ang babae, kasi hoda hindi magaling sa sex ang babae o lalaki kaya iniwan, kaya mahirap ang buhay, o maski ano pang kadahilan ng ganun ng mga babababaw, ay hindi dapat maghiwalay. Ang pwede mo lang hiwalayan kung siya ay talaga namang nakiapid na. Pero kunyari ikaw hindi ka na naliligayahan o nasasarapan, o hindi mo gusto ang pamumuhay na kasama yung asawa mo na lalaki o babae, wag mo namang siyang ibuyo sa pagkakasala para ikaw ay makalaya. Yung gaya ng sinabi ko, wag mong ibuyo kung ayaw mo na ang asawa mo, wag mo siyang ibuyo sa pagkakasala. Wag mo siyang sabihin, mang lalaki ka, mang babae. Meron akong alam ganun tinuturuan niya yung asawa niya na mang babae. Yung pala may intention siya na para pag nakapang babae na ito, ako ay makakapanlalaki na rin, ganon. Makikipaghiwalay ako, magdi-DSWD ako, marang mga ganon case. So naalala ko sa Rapid Tulfo, ang daming mga hiwalayang ganyan. At marami rin ako na-encounter ng mga dumalapit din sa akin tungkol sa anong dapat gawin. Sila ay malungkot, sila ay masakit ang loob. So pinapayuhan ko ng tama na nararapat dahil tayo nagdaan din sa ganyan. So sabi ko nga, wag mong bubuyuin yung asawa mo babae na makiapid para makalaya ka, para may akusa ka. So kung ano man siya, bumaho siya, pumangit siya, naputol ang paa niya, may sakit siya, tungkulin mo pa rin siya na
kumbaga alagaan, tulungan o maging responsable ka sa kanya. Ngayon, kunyari, hindi kayo magkasundo at hindi ka marunong mag-alaga at iba ang takbo ng isip mo. So, kinakailangan, yun na minsan, pag hindi magkasundo mag-asawa, ang gagawin ng isa, hihiwalay dahil hindi na ipoprovide ang need niya, sabihin natin. Hindi financial need or emotional need, masyado ang kailangan maging dahilan ng paghihiwalay o bawsi, ganon. So, kahit ewan ko sa barangay o DSWD, as much as possible, gusto mabuo. Pero, kalimitan na nangyayari, kung ayaw niyo, sige magkasundo kayo, magkasulatan, ganun na lang. Pero kung merong maghuhusay na tagapayo o merong silang kinukuhang tagapayo sa mga barangay o sa DSWD na para nagugulumihan ng isip nila at na malalagay sa alanganin ng mga bata, kahit anong paliwanag nila, hindi nakikinig yung dalawang mag-asawa. Well, mayroong mga ganong klaseng DSWD, mayroong ganong klase rin na mga barangay officials na talagang gusto nila mabuo. Kahit korte, ganyan din. Ayaw na nilang maapektuhan yung mga bata. Ang casualty ay yung mga anak. So, kaya, pag yung ayaw na ng isa't isa sa isa't isa ay sabi ko, wag buyuin mo para magtaksil siya para ikaw ay malaya na. So kailangan magsakripisyo ka because why? Uulitin ko quote and quote, tungkulin mo, role mo yan bilang asawa o napangasawa niya na magtiis kahit siya ay nambugbog, edi pa barangay mo, ibawsi mo. And then, pero hindi mo dapat hiwalayan. You will try to attempt na maibalik ang relasyon, magbago siya, makounsel siya, kung adik maiparehab siya, upang ganapin mo yung tungkulin mo para alalayan siya makabalik sa tamang wisyo, tamang isip, at takot sa Diyos. Ngayon, kung wala kang takot sa Diyos, di mo interes yan, hiwalay kung hiwalay. So, pero yun nga, ang makamundong klase kasi ang nasusunod ways. Pero kung Kristiyano ka, alam mo ang role mo, tungkulin mo yun. Pag hindi mo sinunod, kasalanan sa Diyos yun. So, maraming ganyan, pinapapatay pa yung asawa. Meron pang mga kakilala ako na baka ako ipapatay, kuya, ganyan. So, ganyan, may kalaguyo na asawa ko. So, ganyan. So, baka walang makinabang ng mga ko, pinaghirapan ko, matagal na kaming hiwalay. So, gusto ko na ma-annul. So, ano bang annulment? So, yun nga, sinusulong nga rin yung divorce. Sabi nga ng iba matagal nang maghiwalay, edi wala nang pagmamahal sa isa, ba't pa magsasama, di ba? So, kaya payagan. Pero sa Diyos, hindi. As much as possible, maremedyohan. Hindi kasi dapat yung gusto nyo ang umiiral ng tao, yung kamanya-kanya sa iba, kaya ayaw na niya sa asawa niya, yun din na siya nag-enjoy sexually, emotionally, financially, hindi na siya prinsesa o prinsipe sa asawa niya, hindi na siya bine-baby, ganon, hindi na niya yung hanap niyang lambing, yung hanap niyang sarap sa sex, yung hanap niyang pagmamahal ay hindi na niya makita at hinahanap niya yung mga dati niya nakarelasyon na may sarap na naibigay sa kanya, so gusto niya ganon. So kaya, pero pagpasok sa kasal kasi ang gusto ng Panginoon, kung maniniwala ka at kung ikaw ay papasakop kay Kristo at matatakot ka sa impyerno, ang gusto ng Diyos, gawin mo yung role mo. Yan na, nandiyan ka na yung maging kontento ka. Take up your cross daily and follow me, sabi ni Christ. If you want to be my disciple, you have to, sabi niya, if anyone wants to come to me, he must deny himself. I-deny mo yung need mo, yung gusto mo. Ang mahalaga yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kung makakilala ka sa Panginoon, maglingkod kayo, ang mag-ipon sa langit, akain ng mga anak, maging patotoo sa lipunan. Ganon din yung lalaki. So, kung akain siya, maging ganon, maging mabuting ama o maging mabuting ina siya, yung asawa mo, maging patotoo kayo bilang mag-asawang naglilingkod sa Diyos, mag-ipon dito sa lupa, tumulong sa gawain ng Diyos sa pagliligtas, sa pagpapalakas sa mga nanghina na tisod, maging tagapaglabang kayo ng Diyos sa kasamaan dito sa lupa, maging asin ilaw kayo patutuo ni Kristo, kayo ay mag-akay ng kaligtasan sa iba, mapunta ng langit din, mag-ipon din kayo sa langit. Yun ang gustong example ni Kristo sa mag-asawa. So, hindi pwede yung gusto nyo ang gusto nyo.
Kaya nga lang, may pangarap pa ako, gusto ko pang ibang kasex, gusto ko pa ng yaman, mag-asawa pa akong foreigner, gusto ko pa bahay, ganyan. So, kung hindi maibigay goodbye hiwalay, makikialam pa yung mga magulang, ganyan. So, may mga magulang na sinabihan din ako na gano'n na huwag kayong nakikialam, kundi buuin at talagang ayusin. Kumbinsihin yung mga anak hindi paghiwalayan, kundi pero nangyari din na diretsuhan din yung mga anak niya. So sabi ko nga is may mga magulang kasi na sila ang gumagawa ng paraan pag hindi na sila nasiyan sa kanilang manugang na babae o lalaki, sila ang gumagawa ng paraan para pagkakitaan o pagkapirahan pa, o sabihin na lang natin na nasasaktan ng kanilang anak sa piling ng asawa. Dapat doon kung Kristiyano yung magulang ay turuan niya at nagkamali ang anak niya sa pagpili, turuan niya na maging mabuting Kristiyano upang maakay niya asawa niya. Yan ang aral ni Kristo at ng mga alagad. So pero kung unbeliever nga ang magulang ay wala tayong magagawa, tuturuan nila yan sa kapakinabangan o kayo iba pa nga katulong sa pagpatay para magkaroon ng asawang iba yung anak nila para muling mapakinabangan. So may mga malayo na sa layunin ng pag-aasawa na nais ng Diyos na maging patotoo sila sa mga anak, sa komunidad. So kaya mahirap po ang makapili ng magkamali ka kahit sinasabi ng Diyos kung may espiritu ka ng Diyos o hindi, wala kang espiritu ng Diyos. Pero kung sinasabihan ka noon, ayaw mo, gusto mong gawin yung gusto mo, hilig ng katawan mo o yung gusto mo, pero ayaw ng Diyos at nasa aral niya, huwag kang makipamatok, ginawa mo pa rin. So ganoon ang nangyari, nagkamali. So kung nagkamali, ay di paano makokorek kung ayaw pa rin at magkaroon ng ganong pagkangyayari na nagkiapid yung lalaki o yung babae. So doon napuputol dahil binaboy na nila o binasag o pinutol nila yung kasagraduhan ng kasal. Ang aral ng Diyos, wag nang magpakasal uli, wag na, tutukan na lamang yung anak. Kasi alam nyo, ang pag-aasawa, bagamat yan ay kung dinisenyo o gusto ng Diyos na mag-asawa ang tao dahil alam niyang gagamitin niya, minsan yung tao din na nagdi-decide ng gusto niya mag-asawa dahil tapos na may trabaho na, nakagraduate na, gusto niya mag-asawa katulad ng mga kabats niya, kaya nakikigaya. Pero ayaw palang maging mabuting Kristiyanong ama o ina sa mga anak. At pag nahirapan, ayaw na rin, kaya naapektuhan yung mga anak, hindi nagiging patutuan ni Kristo o gamit ni Kristo sa mundo. Manapay patuloy na example ng kasiraan ng kababuyan sa pag-aasawa na tinutularan ng mga makamundo at kasanayan na. Yan na yung mundo, hindi na makadiyos na uri ng pag-aasawa. Ngayon, minsan kasi ang tao, hindi, patay na asawa ko, hindi, o sabihin na lang natin yung talagang nakiapid, o edi, wag mo pang suklian, gawan pa na isa pang kasalanan na makita ka ng mga anak mo. O wag ka nang maging ikasisira ng kasal na sinasabi ng Diyos. Mag-akay ka, magpalago ka, gawin mo yung tungkulin ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, ang pagdating niya kasi ay parang baha na ang tao kasi ay abalang-abala sa pag-aasawahan, hindi nila mamamalayan, hindi nila naganap ang tungkulin nila sa Diyos, puro pag-aasawahan, kasiyahan, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, personal na mga hangarin, yun ang nasusunod. Kaya hindi nila nagagawa yung tungkulin ng Diyos na hindi pa naisuko ang buhay, hindi pa sila anak ng Diyos, akala nila ay anak na sila ng Diyos, na hindi pa binaba ng Espiritu ng Diyos, na hindi sila asin at ilaw ng Diyos, sila ay dilim na dilim. So, yung pag-aasawa, ginagawa lang nilang libangan, parang Sodom and Gomorrah, at nung ibang hindi naman ganun na puro pag-aasawan, hindi naman kayang mag-akay. Kung ipapaakay pa yung anak sa mga tao may takot sa Diyos na dapat sila, hindi nila kayang gampanan, magmamagulang. Kaya, kailangan ng tunay ng mga Kristiyano ay ganap at talagang tunay na nagsuko sa Diyos at papaakay sa Diyos, at ganun din nilang aakay ng mga anak nila. Kasi marami ring iba naman na mga magulang na yes, naglilingkod sa Diyos, Kristiyano daw, pero mga anak hindi maakay, walang makitang Diyos, walang Espiritu ng Diyos, hindi asin at ilaw, kaya yung mga anak nagkasala.
Yun ang problema. Hindi na ipakita kung ano ang tunay na dapat na example ng pagmamagulang. Hindi lamang sa hindi naghihiwalay yung mag-asawa ng tatay at nanay, kundi makita ng mga anak si Kristo sa buhay ng mag-asawa. Ngayon kung yung isa ay pasalibadyok, yung isa ay ayaw sa Diyos, wala ka na magawa o ng lalaki o ng bababae, dapat ikaw na natitira ay kailangan maging ilaw pa rin ng mga anak upang hindi sila tuluyang masira. Hayaan na kung mapaimpyerno yung asawa na pumuputol sa kasagraduhan ng kasal ni Kristo, hayaan na sila. Ibigay mo na sa dyablo, hayaan mo na. At talagang ayaw pa niya magsuko ng buhay at wala tayong magagawa dyan. Huwag nang layuan o putulin, pero dun at talagang wala na tayong magagawa dyan. At talagang siyang pumuputol. At yun nga, wag mo nang suklian o gayahin pa ng isa pang kasalanan. Ikaw ay makikiapid din kung kahit pa sabihin natin nahiwalay na, pero gumawa ng kasalanan, pinutol niya yung kasagraduhan ng kasal, ikaw ay malaya na. Sa mata naman ng tao, kasi kasal pa rin kayo, oo, hindi pa rin pwedeng gawin yun hanggat maaari. Kung may annulment, maganda maanal, pero hanggat maaari, wag na, kasi mag-aabala ka na lang sa sa Panginoon at saka yung tungkulin ng Diyos. Iligtas mo yung mga anak mo, sarili mo. Sabi nga ni yung kay Sunshine Dizon, at saka sabi niya wag daw bigyan ni Kylie Padilla ng annulment yung asawa niya para hindi ito maging maligaya sa piling ng bago niyang kabit. So kumbaga, wag nyo nang pag-intindihin yung mga sex, yung mga pag-aasawa, companionship, ang intindihin yung mga anak na lang. May mga ina ako na nakita na nung mga anak niya ay napapabayaan niya, nung namatay na ang asawa niya, nagkarelasyon siya, nung naalam niya apektado mga anak niya, hindi na niya itinuloy yun, hanggang namatay siya ng gano'n. Meron din kasi kaming kasama sa church, sila Sister Irene Didote, na naging tapat kahit taksi lang asawa, pero naging tapat siya, hindi siya gumawa din ng kasalanan. Naging patuto sa mga anak, inakay ang mga anak sa Diyos. Sa langit wala nang pag-aasawahan, wala nang asa-asawa na. So wala nang anak, ama, wala nang ina, anak, asawa. Lahat ay anghel na lang. Mayroong blessed single na sa lupa na daw na sinasabi. Pero kung design mo na talagang ayaw mo mag-asawa for the Lord and God is calling you, mag-focus sa gawain. Kung huwag kang mag-asawa, di okay lang din. Parang si Pablo. Hindi kasalanan na maging single, maski anong tukso nila sa iyo, o hindi maging kasalanan kung nahiwalay ka dahil sa may sexual immorality. Ang mahalaga, yung lakad mo sa Panginoon. Hindi rin hadlang yan para hindi ka maglingkod o maging taga-akay. Yan ay hindi kasiraan. Yan ay nagkaroon ng pagkakamali, pero ang nagkamali ka noon, nagsisi, pero kung merong yung asawang may nagkamali, at nagpapatuloy, hindi na ikaw pumutol at hindi mo nakasalanan yon sa standard ng pag-aasawa ng Panginoon, dahil ang pag-aasawa ay sa hirap ginhawa at kahit ano pa man, kung unbeliever yan, akaya mo kung ayaw at nagkasala at sila ang pumutol, wala ka na magawa. Talagang dinadaanan niya ang daan ng maluwag, ang landas ng kapahamakan. Ang pag-aasawa ay pinapanalangin, pinaghahandaan at humihingi ng advice at iniimbestigahan at hinahanap. Hindi katulad ng panahon ni Isaac, nang mag-aasawa na siya, hinanapan siya ni Abraham. Nagpunta sila sa bayan nila para kamaanak din nila mapangasawa at alam nilang hindi iba ang Diyos din nila ang mapapangasawa ng kanyang anak, kaya kumuha siya ng katiwala na maghahanap ng asawa ng kanyang anak. Humingi ng sign sa Panginoon at ibinigay ng Diyos kung sino. Mahirap magkaroon ng asawa na hindi mo katuwang. Mahirap magkaroon ng mapapangasawa na iba ang Diyos. Diablo ang Diyos o sarili niya ang Diyos niya, hindi pa suko ang buhay. So, mahirap magkaroon ng magulang ng mga ganun. At
Kaya kailangan piliin ng mag-aasawa yung mapapangasawa nila. At wag sugal ng sugal sa mga hindi sigurado, o aakain ko na lang sa Panginoon, pero bandang huli hindi siya naakay sa pagkakasala, at talagang pati mga anak hindi na rin nakakilala. Yung iba yung nabuwag, nasira ng mga tukso dahil sila ang kumagat sa tukso. Hindi sila naging mahina sila, o ayaw nilang kasing paakay sa Diyos, puro sila nasusunod, kaya nagkamali, kaya nagkaganon-ganon na. Hanggang tinuloy-tuloy na, hanggang naging kasanayan na, hanggang yan ang buhay na maling-mali na, makamundo na, hindi na yan yung nais ng Diyos. Ang pamilya ng pag-aasawa hindi batay sa panlabas, kundi sa panloob. Sabay makatutuwang ko bilang naglilingkod sa Diyos, bilang magiging ama o ina ng aking magiging anak, na aakayin namin ng aming magiging anak, na kami ay magiging patutuo sa komunidad na mga tao ng Diyos, na magpamilya ng Diyos. Kung pipiliin mo ay gagamitin mo yung standard ng mundo, yung magaling sa sex, maganda, pogi, mapera, hindi yun ang batayan. Ang batayan ay pwede mag-asawa kahit mahirap, pareho sila. Okay lang yun kung talagang iyon ang nakikita lang, magpapatuloy silang mag-akay sa Panginoon, hindi kahit hindi masarap ang pagkain nila, yun ang nakalulugod sa Diyos, at handa silang mabuhay na simple o yumaman, pero sa pagsisikap, hindi dahil sa paghihiwalay at para maghanap ng mas mayamang makakapangasawa o mapakikinabangan pa ang katawan o ang buhay sa makamundong paraan. Ang pag-aasawa ay parang medyo relasyon din sa Panginoon, na ang Diyos ayaw niyang humiwalay ka, pero kung ikaw ang humihiwalay, walang magagawa ang Diyos. Doon mo pinuputol. Parang yung alibughang anak doon naputol nung humiwalay siya. Okay? Ayaw niya maging genuine na anak, ayaw niyang gawin yun, so nagpakalayo siya. So buti nakaisip, bumalik sa Panginoon. So ganun din sa pag-aasawa, napuputol yan kapag ikaw ay lumalabag sa nais ng Diyos, sa standard ng Diyos. Sa pag-aasawa, kung ikaw ang pumuputol, isang karumalduman na kasalanan ang gagawin mo ng lalaki o babae, nalalayo o magkikiapid, o so kasalanan yun ang pumuputol. So parang ang Diyos, kung may relasyon, bagamat masakit, napuputol. At kung ikaw ay babalik, pinatawad ka na niya, nakalasap ka na ng aral, ng biyaya ng Diyos, pero tinapon mo ito, bumalik ka sa makamundong bagay. So may ganun talaga. Kaya patibayan yan hanggang wakas, sinong magiging tapat, ganun yun ang maliligtas. Sa takbuhin, sino'y lumaban sa takbuhin, nakipaglaban sa nakitakbo sa takbuhin inilaan ng Diyos, nakipagbaka sa labang inilaan ng Diyos, fight a good fight of faith, hindi ng kasamaan. So yung naging tapat hanggang wakas, kaya nga papasok sa kaharian ng Diyos yung well done, ang ginawa, faithful. Kaya nga ang pagmamagulang, sabi nga, train up a child in the way they should go. When they grow old, they will never be departed from it. Kaya maraming nawawalay kasi hindi natuturuan ng wasto, hindi intentional ang magulang sa pagiging Kristiyano ng magulang at ng anak niya, kaya nawalay ang anak. So may nawawalay talaga. So kaya turuan sila kung paano maging anak, paano magiging asawa in the future na nais ng Diyos, paano haharapin ang pagsubok sa mag-asawa pagdating ng nag-asawa na. So paano ay ipapalaki ng anak, may Kristiyanong way ng pagiging Christian. Christian ka sa pagiging mabuting ama o ina sa pamilya. Hindi lamang Kristiyano ka doon sa pulpito, dapat ito ay ganong may Diyos din sa lahat, hindi lamang sa trabaho, kundi lalo na rin sa pagpapamilya. Dahil maraming mga anak ang napariwara dahil sa kapabayaan ng magulang, namatay ng walang Diyos, namatay na walang Espiritu ng Diyos, namatay ng walang tunay na pagtanggap sa Diyos, namatay na hindi tapat sa Diyos. Kaya sinasabi nga ni Pablo, sa mga
tapat niyang mga inaakay na kayo'y mga tapat. Meron kasing hindi rin tapat talaga. Alam din ni Kristo yung mga tapat na nakakasama niya gaya ni Judas at iba pa. So sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsuko ng buhay, may hindi tapat, may hindi totoo. Merong nagsuko ng buhay sa Diyos na hindi tapat, hindi totoo. Meron ding totoo, meron ding tunay na pagtalikod sa kasalanan, may hindi rin. Meron din namang pagsisisi na hindi tunay, meron tapat din. So malalaman yung tapat nagpapatuloy sa katapatan, sa yung banal magpapatuloy sa kabanalan. Pero yung hindi, tutuloy sa kasamaan yan. Yung masama, tutuloy sa kasamaan dahil talagang hindi sila tapat. Yung faithful lang talaga. May faithful na sa una, pero hindi pala genuine na faithful sa mga pagsubok. Kaya masusubok ng gold yung pananampalataya mo kaya sila ay hindi natupok yung kanilang tubog na ginto, hindi pala tunay na ginto. Ang tunay na ginto dadaan sa apoy, yan sabi sa Bible. Malalaman kung genuine ang faith mo yan, yung mga pagsubok, matetesting ka kung tunay ka o hindi. Kung bumalingtong ka, kumabila ka, jumablo ka, hindi ka pa lumalago, di talagang tinikman mo mundo, iniwan mo si Kristo. So yun, kaya may hindi tapat, mayroong tapat talaga. Kaya sa pag-aasawa, check-in mo kung tapat nga. I-investigahan mo sa kaibigan, magulang, kabarkada, classmate, tetestingin mo sa tagal ng panahon, ipapanalangin mo, o hingi ka ng sign, yung malinaw na sign, hindi ko ano-anong sign. Yung tunay na talagang kahit hindi mo gumagawa ang Lord ng paraan na talagang kayo. At iisa ang Diyos nyo. Kaya sabi ko, maski magkaibang lahi yan, kung iisa ang Diyos, iisa ang aral ng Biblia ni Kristo. So, kung yun nga, yung kung kahit magkaibang lahi kayo, Amerikano, Pilipino ka, kung iisa ang Diyos nyo, iisa ang sinusunod nyo na Diyos ng Biblia, si Kristo, at kung anong aral nyo sa pag-aasawa, hindi na kayo magkakaiba-iba. Kung anong kulturang dapat meron kayo ni Kristo, secondary lamang yung hilig na pagkain o anong kinasanayan, pero hindi dapat tayo sumunod sa tradition o kultura, kundi kultura ni Kristo ang dapat nating susundin kung ano nais niya. Hindi mga kultura nating kinagisnan sa lahi natin, pwedeng i-discard yun, pwedeng hindi masyadong sundin, pero ang mahalaga gawin natin yung kulturang nais ni Kristo sa pag-aasawa. So doon nagkakasundo. Kaya mahirap din makapangasawa, sabi nga nila, ng ibang kultura o ibang lahi o lalo pa yung asawa mo, aasawahin mo taga ibang lugar. Hindi mo alam ibang pinapalaki ng magulang niya. Hindi, kaya testing hindi, wag naman testing. Kaya sugal talaga Kung masumpungan pa lang hindi, mahilig sa kamanyakan pala. Kaya pala nagpapapogi o nagpapaganda, hindi para lamang maging maganda para sa ibang tao, hanggang siya ma-attract sa kanya, hanggang ma-expose yung katawan niya, hanggang nagka-developan na, hanggang nasira ng pamilya. Isa pa sasabihin na tukso. Kaya may tamang pananamit, may tamang actuation ng mga Kristiyanong totoong na kay Kristo. Alam na nila yung dapat. So alam na nila para hindi sila matukso, alam na nila yung trabahong matutukso sila. Huwag yung sugal ng sugal sa anumang trabaho hanggang natukso. Kaya tulad sa pag-aasawa, maghihiwalay muna, abroad o mag-iibang lugar, bayan, pero anong nangyari? Natukso. Hindi na kaya kayo magsasama para magsasama, hindi para mapatibay yung relasyon, hindi para maghiwalay o manlamig o makahanap ng iba. Kasi wala ka, kaya ako natukso sa iba. Hindi ganoon. Kaya mayroong iba pang mag-aabroad, ang gusto ng ibang bansa kasama ng mga anak, at ang gusto ng mag-asawa kasama yung anak nila, kasama yung pamilya. Ganun yung pagpaprotekta. Kaya maraming pagpapamilya na ganyan nag-abroad, ang daming sa OFW natin, para daw sa pamilya, bandang nakakita na dahil nagmamaganda o nagpapapogi na. So nangyari, natukso lang daw. Hindi pumasok tayo sa koral ng kaaway. Oo, pera lang ang gusto natin. Ayaw ng Diyos Tinanong nyo ba yung mga anak nyo kung anong gusto nila? Gusto nyo lang ang gusto ninyo Kaya yun ang nangyari, naapektuhan ng mga anak. Diba? Pati Diyos nasisisi pa. Tapos papaakay natin ang mga anak sa ibang Diyos. Ang daming ganyang pangyayari na
tayong alam. Kaya marang mga mabubuting magulang na nagkahiwalay na pero tinutukan ng mga anak nila. Ipinaliwanag ang lahat ng bagay kung paano pumapasok ang dyablo, paano sila mamimili, paano ang dapat nilang gawin, paano hindi dapat nilang gayahin o sundin. Kasi maraming iba nagkawalay, yung isa rin na naiwan, nagtaksil din. Nagtaksil na yung asawa, siya rin nagganon din. Kailangan daw niya, anong gagawin niya sa ari niya? Kaskasin niya, kaskasin niya ng sarili niya, anong gagawin niya dyan? Pang-ihi, parang yung kay Duterte, sabi niya. So, may gamit yan. At hindi yan ang prioridad mo, yung uminit ka, yung mainggit ka, malamig ang Pasko. Hindi ganon. Kundi gawin mo yung nais ng Panginoon. Diyos ang asawahin mo, hindi yung puro tao na hindi naman magiging tapat. Ang Diyos hindi nang iiwan yan Okay? Ang tao, pag dinanas yan, makamundo, iwanan ka lang yan. Kaya, ang tao, ewan ko, walang kasiyahan Ayaw niya ang Diyos, gusto niya tao. Ayaw niya sa langit, gusto niya dito raw masaya sa mundo. Ayaw niya ng Diyos ang paglingkuran dahil masarap daw may asawa, kasiping, ikalabing-labing. Hindi yan mga tapat. Yung mga anak, anong nangyari nung yung asawa nagtaksil, di siya ring magulang na nag-iisa, ay gumawa rin, di lalo na nadiskaril ang mga anak. Kaya sa halip na ipakita niya ang Diyos at paano kumilos ang Diyos sa buhay nila, at maging tapat sila pareho upang hindi mahawa, hindi matulad sa mga pangyayari, ganun sana. Kasi iba puro, kailangan ko ng ganyan, kailangan kong companionship, kailangan kong ganyan, kailangan mag-enjoy. Din ako siya nag-enjoy sa sex, ako rin, kailangan mag-enjoy din. Nag-taxi siya, ako mag-taxi din. Hindi ganun. Ang turo ng Panginoon, pukusan mo yung dapat sa Panginoon. Diyan naaabala ang gawain ng Diyos, ang relasyon sa Diyos. Yung mga makamundo nating gustong gawin sa mundong ito, na makamundo, para masira at hindi na tayo makapaglingkod sa Diyos. At lalong masira ang patutuo natin, una sa mga anak at sa community. Nauuwi lamang sa pag-iisip ng companionship, kaligayahan, pang sarili, o sabihin natin pang pamilya, hindi nagagawa ang nais ng Diyos. Okay, kung magpapamilya at payagan ng Diyos, gawing pamilya ng Diyos, pasakop sa Panginoon sa lupa na asawa. Kung paanong Panginoon mo ang Diyos, ulo ng iglesia ang asawa. At hindi dapat sinisira ang kasal dahil matindi ang pananagutan at ang adultery ay talagang hindi papasok sa langit ang pakikiapid. At ganun din ang pamilya, ang pagbuo ng pamilyang may takot sa Diyos na maglilingkod sa Kanya, mag-aakay ng kaluluwa, magiging asin-ilaw patotoo. Kung paanong si Kristo ang ulo ng iglesia, ang ulo ng tahanan ay ang asawa. Role yan ng mga babae at natulungan, palakasin, ibalik kung may takot na sa Panginoon ang babae. At kung lalaki naman ang may takot sa Panginoon at ang nawala naman yung babae, kailangan pagsumikapan pa rin mabuo kung wala pang immoralidad na nagaganap o adultery. Ngunit kung meron na, ay optional iyon at pwedeng hindi, pwedeng oo. Baka maulit, baka hindi pa tunay na nagsuko ng buhay, baka maging masamang impluwensya o patutuo sa lipunan, sa community bilang anak ng Diyos, o maapektuhan ng mga bata, ang mga anak ay mahawa sa karumihan kung merong gumagawa ng kasalanan o adultery. Tandaan natin na sa aral sa utos ni Kristo at ng kanyang mga alagad, may kaparasahan ang paglabag sa utos ng pagkawasak ng pamilya o ang pakikiapid, adultery. Ground na hindi makapasok sa langit. Kaya kailangan magtuwid, ituwid, itama, magsisi at magbalik loob sa Diyos kung tanggapin pa o hindi ng iniwang pamilya. Ay kung tanggapin, maganda, kung hindi ay magtuloy sa Panginoon at ilaan ang buhay sa Diyos sa paglilingkod, pag-aakay
maging totoo na pagsisihan ng kasalanan, talikuran ng tuluyan, dahil hindi maliligtas ang nagpapatuloy sa kasalanan ayon kay Kristo. At kinakailangan hindi ito palitan ng kabutihang gawa, kundi kailangan ituwid, itama at tigilan ang paggawa ng kasalanan o pangangalo niya, pakikiapid. Kaya nga inutos na kung hindi ka makapagpigil ng iyong pagnanasa, mag-asawa para hindi ka nakikikalunya o nakikipag-asawa kung kanino, kundi sa asawa lamang dapat. At pag may asawa na, hindi na bawal na sa iba, kundi doon na lamang, till death do us part. Sa hirap at kasaganaan, sa lungkot at kaligayahan, hindi ito parang kaning susubo pag napaso ay iluluwa o pwedeng hanap ng iba. Kailangang remedyuhan o pagpasensyahan o makontento, gumawa ng kapamaraanan, hindi solusyon ang pakikiapid o adultery o hiwalay. Pwedeng maghiwalay kung binubugbog, may violence o may hindi pagkakaunawaan, pero hindi dapat magtagal, dapat maayos, dapat ay pasakop sa Diyos, sa aral ng Panginoon, at mabuo, at huwag gagawa ng adultery o pakikiapid o pag-asawa sa iba, dahil ito ay labag sa aral ni Kristo at may kaparusahan pagpapatuloy sa kasalanan o pagbabalik sa kasalanan.